Mas sinsinang sinasanay ngayon ng US Army ang Philippine Army, particular ang ating Artillery Regiment, patungkol sa paggamit ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa taunang artillery exercise ng mga sundalo ng Amerika at Pilipinas, na tinatawag na SELOCNIV. Makikitang mismong ang mga sundalo ng Philippine Army ang siyang nagsagawa ng system preparation ng HIMARS, kung saan ay sinisiyasat ng mga sundalo ang buong rocket system bago ang isang firing operation. Sila na rin ang nag-acquire ng target sa pamamagitan ng data input mula sa mga reconnaissance and intelligence asset tulad ng ating Hermes unmanned aerial vehicles, pati na ang pag-load ng mga rocket sa launcher ng HIMARS system, at ang mismong nagpaputok nito. 6 na rockets meron ang isang launcher ng HIMARS, at lahat ito pinaputok papunta sa acquired targets. Sinasanay na rin sila sa mga tactics ng evading counterfire, o ang tinatawag na shoot and scoot, kung saan aalis kaagad ang buong system sa kanilang location, upang maiwasan ang counterfire mula sa mga kalaban. Ang pagmanyubra o pagmamaneho at pag-maintain ng truck-mounted rocket system na ito ay kabilang din sa pagsasanay. Ang US Army Field Artillery Units ang tinatahasan ng US Army Command na magbibigay ng extensive training sa mga sundalo ng Pilipinas, kung saan kasama sa pagsasanay ang inter-operation or combined operation ng dalawang artillery units ng dalawang bansa, na labis na kailangang perpektong magkatuwang, sa oras na may kaguluhan sa rehiyon. Inaasahang titindi pa at dadami pa ang ganitong mga pagsasanay ng Pilipinas at Amerika, ngayong umuugong na itong mga balita patungkol sa pagbibigay ng Amerika ng 29 billion pesos sa Pilipinas para gagamitin sa kanilang mga proyekto sa pangdepensa, kung saan ang High Mobility Artillery Rocket System ang siyang priority na kailangan ng Philippine Army, at malaki ang posibilidad na kukunin ito sa pamamagitan ng military financing assistance na ito ng Amerika. Gaano ba kadaming HIMARS launchers ang pwede mabili ng Pilipinas sa halagang $500 million? Bagamat alam nating hindi lamang para sa Army ang $500 million, ngunit ipagpalagay natin sa kanila lahat ito. Ang isang HIMARS launcher na loaded ng 6 na rockets or missiles, ang export price ng Lockheed Martin ay humigit kumulang $23 million. Ibig sabihin, kung bibili ang Pilipinas ng 10 launchers, ito ay magkakahalaga ng $223 million, o halos kalahati na ng $500 million. Ito ay nangangahulugang kayang ibili ng 20 launchers ang $500 million na ito, plus 100 extra rounds of rockets or missiles. Ayon sa pinagkahuling ulat ng isa sa mga opisyal ng ating sandatahang lakas, ang Philippine Army Artillery Regiment ay nangangailangan ng aabot sa 160 HIMARS launchers na ikakalat sa buong bansa. Dito rin natin ma-estimate kung magkanong halaga ang kailangan ng sandatahang lakas sa pagbili lamang ng 160 launchers na ito. Kung pagbabasehan natin ang bansang Poland, kung saan inaprubahan ng Kongreso ng Amerika ang potential na pagbenta sa kanila ng 468 HIMARS launchers sa halagang $10 billion. Mukhang masyadong mahal ang sa Poland, dahil sa package nila ay kasama na ang 1,500 rounds ng standard rockets and extended range rockets, guided missiles at marami pa, plus 45 na ATACMS missile system. Ganun pa man, atin pa ring makikita ang halaga na kailangang ilabas ng bansa sa depensa sa requirement pa lamang ng Artillery Regiment ng Army, kung nais nito magkaroon ng maasahang deterrence and defensive power. Kaya nga napakalaking tulong ng military financing assistance na ito ng Amerika, na ayon sa kanila ay umpisa pa lamang ito dahil may mga kasunod pa, at dapat gamitin ito ng bansa sa pinakamatalinong paghati-hati sa mga pinakapangangailangan ng iba't ibang ahensya ng depensa.